Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinan ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng alaw.
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka, Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Magliwanag ka, Jesus. Sa Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa umagang ito. Tunay kang mabuti sa amin, Panginoon. Hindi ka nagkukulang mula noon magpahanggang sa ngayon. Patuloy mo kaming tinutulungan, inuunawa, pinapatawad, inaaruga at minamahal. Sa umagang ito, O Diyos, samahan niyo po kami sa aming pananambahan. Saan man kami naroroon ang iba pa naming mga kasama. Digin niyo, O Diyos, ang bulong o ang tinig ng kanilang mga puso, Panginoon, na dumadalangin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Digin niyo rin po, O Diyos, ng karunungan ng iyong anak
upang maibahagi ang mensahe ng buhay sa umagang ito. Maraming salamat sa iyo, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Yan po. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. Wait lang po. Ayan, magandang umaga po muli. Welcome natin yung ating mga kasama sa umagang ito. Welcome natin sila Kuya Jeffrey Sumalabe, Kuya Janaya, Ise Miyake. Ganoon din, welcome natin si Kuya Severino Manlapig, si Kuya Jeff, si Ate Dory Sanislao. Ganoon din sila Ate Eileen de la Cruz. Welcome din natin si Kuya Michael Owen. Ganun din po si Pastor Ernesto Mercado, ang aking kaklase sa seminary. Welcome po and good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ngayon ay October 8, 2023. Nakalive po tayo sa ating Facebook page, facebook.com/CFCMPH. Nakalive din tayo sa ating YouTube channel, youtube.com/@CFCMPH. Nakalive din tayo sa official page ni Pastor Owen, facebook.com/Pastor Owen PH. Ngunit yung pong live stream po sa Pastor Owen ay naka 360. Ibig sabihin, makikita nyo po yung buong paligid kung saan ako naroon. No? Ipagpaumanhin nyo po. At makikita nyo po ang lahat ng nandyan. But anyways, exciting lang po dahil ang plano po natin, pag tayo nagkaroon nandun na tayo sa ating physical church, ang ating live stream po ay naka 360 din. So, they can actually feel yung mga kasama natin, yung mga makikita doon, ang lahat, ang buong church, ang inyong pastor, ganun din ang lahat ng ating mga kasama ay makikita dahil naka 360 tayo. So, mas exciting yon, mas mafe-feel nila na nandun sila at kasama sila sapagkat hindi lamang po nakatutok sa akin ang camera. So, mas mabuti po na ganon. So, welcome din natin si Kuya Gino Hombrueno. Muli po maraming salamat for joining us and we're also praying na makumpleto na po yung renovation ng ating church by or before November 5 yung ating official date ng ating physical worship service sa Daang Estasyon, San Jose, Bulacan. At mamaya po ay pupunta po kami doon para bisitahin muli yung lugar. At syempre mapag-usapan na rin po yung mga plano sa pag-uumpisa ng ating physical worship service sa ating church sa November po. Welcome din natin si Ate Isa Valderrama. Welcome Ate Isa, maraming salamat for joining us. If you have any prayer requests, mamaya po after the message of life, comment lang yan sa ating live stream sa Facebook para po makita ng inyong pastor. Muli po maraming salamat for joining us today. So today pag-uusapan natin yung alam niyo yung minsan na dumadaan tayo sa isang kalalagayan that we are comparing
yung ating sariling experience dun sa iba. Or minsan nagtatanong tayo na ako lang ba ang nakaka-experience nito? At minsan tinatanong din natin ating mga sarili kung may nakakaunawa ba sa akin sa nararamdaman ko? So today, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga taga-Hebreo. Mga Hebreo, Kabanatang 4, Talatang 15. At ito po yung ating mababasa. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinuksyo siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Muli, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinuksyo siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Mga kapatid, nung ang ating Panginoong Jesus ay dumating sa ating mundo, kung tutuusin, pwede siyang mapunta dito sa pinakamakapangyarihan at pinakamayamang estado o status ng buhay. Bilang siya ang Panginoon, pwede niya itong piliin na pagdating niya dito ay marami siyang kawal, marami siyang kayamanan dahil siya ang Diyos. Ngunit tuwing araw ng Pasko, inaalala natin kung paano siya pinanganak. Siya pinanganak sa isang sabsaban. Siya ay dinala sa sinapupunan ni Maria at ni Jose na isang karpentero, no? Hindi niya pinili yung yaman. Noong mga panahon na yon, ayon nga sa kasulatan ay may darating na Mesaya. Ngunit ang ine-expect ng mga tao ng panahon na yon, ang Mesaya na darating ay isang matipunong lalaki at mayaman. Kaya naman ang expectation sa kanya noon ay siya yung tagapagligtas sa pang-aapi o pang-aalipin, no, ng mga tao nung panahon na yon. Ngunit iba yung kaligtasan na nais ng ating Panginoon nung panahon na yon, at hindi yun naunawaan ng mga tao na yun, sapagkat napakasimpleng tao ng ating Panginoong Jesus nung siya ay dumating sa ating mundo. Habang siya'y lumalaki, tinutulungan niya ang kanyang ama na si Jose na sa mga gawaing pagkakarpentero. Alam niyo po ba yung pagkakarpentero? Siya yung mga gumagawa ng bahay at kung ano pa man na kailangan natin sa ating mga tahanan. At nung siya'y nagsimula na sa kanyang ministeryo, wala rin siyang ginawang kahit ano pa man upang hindi niya maranasan yung mga nararanasan ng kanyang mga kasama, yung kanyang mga alagad. Siya'y naglalakad, hindi siya sumasakay sa mga mamahaling karwahe o ano pa man. Siya'y naglalakad, nakakaranas din siya ng maggutom, no? Mainitan, no? Maarawan, mauhaw. Ito ay lahat ng ito ay ninais na maranasan ng ating Panginoon. At nung siya ipako sa krus, habang ibinabaon yung pako sa kanyang mga palad, siya din ay nasaktan, siya din ay nahirapan dahil sa pagbaon ng pako na yon sa kanyang mga kamay at sa kanyang paa. Itong lahat ay naranasan ng ating Panginoon. Kaya kung iisipin natin, no, naunawaan ba tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kinakaharap or nararanasan sa ating buhay? Sa tingin ko ay kaya pinili ng ating Diyos na mabuhay sa mundong ito bilang parang isang normal na tao upang kanya ring maunawaan kung paano ba tayo nabubuhay sa mundong ito. Sabi nga dun sa ating binasang kasulatan, yung ating kahinaan ay nauunawaan ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, pag-usapan natin yung mga bagay na maaaring katanungan ng ating mga isipan sa mga pagkakataon na tayo sinusubok ng pagkakataon o sa pagkakataon na tayo ay nakakaranas na tayo ay nanghihina sa ating buhay. Una, kung tinatanong mo na nauunawaan ba tayo ng ating Panginoon, ang unang punto ay, our God understands us. No? Naunawaan tayo ng ating Panginoon. Kung tayo man ay nakakaranas ng bighati sa ating mga puso, no?
naunawaan tayo ng ating Panginoon sa ating nararanasan. Nakakalungkot lamang, no? Minsan pagka tayo ay nasa kalalagayan na tayo nasasaktan at lumapit tayo sa isang tao na ating kakilala o may pinagsabihan tayo ng ating problema, minsan sinasabi niya na naunawaan ko ang iyong nararamdaman. Para sa akin, kung hindi mo pa nararanasan ng isang bagay, hindi mo maunawaan ang nararamdaman ng isang tao. At kung sasabihin mo lamang na naiintindihan mo yung kanyang nararamdaman, para man lang paghilumin yung sakit na kanyang nararamdaman, sa tingin ko hindi ito makakatulong. Sapagkat kung sasabihin mo na naunawaan mo ang kanyang nararamdaman na hindi mo pa ito nararanasan, hindi mo naibibigay sa kanya yung tunay na pagdamay sa kanyang kinasasadlakan o sa kanyang kinakaharap. Kaya sinabi doon sa ating mga talata na naunawaan ng ating Panginoon ang ating mga kahinaan sapagkat ang ating kahinaan ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Hindi tayo makatayo ng diretso sa paglakad sa ipinaghanda sa atin ng ating Panginoon sapagkat marami tayong nakakasalamuhang mga pagsubok sa ating buhay. At kung tayo man ay nagkakasala dahil sa ating kahinaan, sinabi ng ating Panginoon, tayo kanyang naunawaan, habang tayo ay meron pang buhay, maalala natin kung saan tayo nadapa, maalala natin kung saan tayo natisod o kung saan tayo bumagsak. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay pa, ibig sabihin meron pa tayong pagkakataon na bumangon pang muli at mapagtagumpayan yung mga bagay na nagpabagsak sa atin. Yung pangunawa ng ating Panginoon ay malawak patungkol sa ating kahinaan at habang tayo ay meron pang buhay, meron pa tayong pagkakataon upang magbago. Kasi kung yayakapin mo na lang yung iyong kahinaan, kahit sabihin pa natin na iyan naunawaan ng ating Panginoon, darating din ang panahon na hindi ka na niya maunawaan sapagkat niyakap mo na lang yung kahinaan at hindi mo na tinignan pa yung mga bagay na maaari mong gawin upang palakasin ang iyong kahinaan. Kaya yung buhay na meron tayo sa bawat araw, yan ay pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang palakasin yung kahinaan natin at hindi tayo agad bumagsak sa mga pagkakataon na tayo ay sinusubok sa ating mga buhay. Ibig sabihin, kung ikaw man ay nabigo, nasaktan, umiyak, meron kang natutunan dito. At ang lahat ng iyong mga natutunan ay maaari mong gamitin sa buhay mo upang kung sakasakali man na meron na namang kahalintulad na ikaw ay mararanasan sa buhay mo, kaya mo na ito mapagtagumpayan sapagkat naunawaan mo na kung paano ka nagkasala nung unang pagkakataon sa buhay mo. Kaya yung pangunawa sa atin ng ating Panginoon ay naroon sa ating kahinaan upang bigyan pa tayo ng pagkakataon na bumangon uli at magpalakas at gapiin yung mga bagay na yon na nagpahina sa atin o nagpabagsak sa atin. Kaya naman sa bawat pagkakataon ng ating buhay na iniisip natin na tayo nanghihina na instead of going doon sa mga tao na sasabihin lamang sa atin na kaya mo yan, pagkahaba-haba ng istorya mo na binanggit nung sa tao na yun, na maririnig mo lang sa kanya ay kaya mo yan. Mas mainam na tayo ay dumulog sa ating Panginoon sa mga pagkakataon na tayo ay nanghihina. Sapagkat ang ating Panginoon ng mga panahon na siya ay nagbubuhat ng mabigat na krus patungo sa huling hantungan niya kung saan siya ipapako, hindi niya piniling sumuko dahil mahalaga para sa kanya yung ating kaligtasan. Lagi ko nga sinasabi, hindi tayo sinukuan ng ating Panginoon. Kaya naman habang tayo nabubuhay, hindi rin tayo o wala din tayong karapatan para isuko. Isuko kung ano man yung ating mga kinakaharap sa ating buhay sapagkat kung iisipin mo lamang, marami ka na hinarap na mga bagay na pagsubok sa buhay mo na inisip mo noon na hindi mo kaya pero napagtagumpayan mo pa rin at nalampasan. Kaya habang ikaw ay may buhay, meron ka pa rin pagkakataon at naunawaan ng ating Panginoon yung ating
pinagdadaanan kung tayo man ay nanghina o nasaktan o tumigil o nagpahinga. Ngunit dahil tayo may buhay pa, lagi tayong may dahilan upang magpatuloy. So naunawaan tayo ng ating Panginoon. Number 2, our God listen to us. Nakikinig ang Diyos sa atin. Kaya isang mabuting bagay na tayo ay nananalangin sa Kanya. Sapagkat kung tayo ay naniniwala na tayo mayroong pananampalataya sa ating puso, naniniwala tayo sa ating Panginoon, dapat we also exercise yung power o kapangyarihan ng panalangin. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa atin. Dahil ang Diyos ay laging nandyan upang makinig sa atin. Ang kailangan lamang natin gawin ay magsalita at kausapin ang ating Panginoon. Minsan, pagka binabahagi natin yung ating nararanasan sa ibang tao, magugulat ka na lang. Hindi na istorya mo yung pinag-uusapan. Hindi na yung binahagi mo yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay yung istorya nung taong kausap mo. Nararamdaman nyo na ba yan o naranasan nyo na ba yan? Ikaw ay nagbahagi sa isang kaibigan. Maya-maya sasabihin niya sa'yo, ganyan din yung naranasan ko eh. Ganito yung ginawa ko eh. Ganito yung nangyari sa akin eh. Hindi na yung istorya mo, yung pinag-uusapan, hindi na yung istorya mo, yung inyong pinag-uusapan upang ma-address na kung paano mo siya gagawin. Minsan yung mga taong kausap natin, hindi sila nagiging mabuting makinig. Ngunit ang ating Panginoon ay nakikinig sa atin. Huwag niyong isipin na kung ikaw man ay nanghihina o meron ka pinagdadaanan sa buhay mo ay ikaw ay nag-iisa at walang nakikinig sa iyo. Ang Diyos ay laging nandyan upang makinig sa atin. Ang problema lang, mga kapatid, hindi tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. O kung tayo man ay nanalangin, napakaikli lamang at hindi mo na hinahayaan pa na sumagot ang Diyos sa iyo. O minsan masyadong maingay ang iyong paligid. O minsan masyado kang maingay at ikaw lang yung nagsasalita. Sa ating pananalangin, hayaan din natin na sumagot ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. O marahil sa ating pananalangin, basahin din natin ang kanyang mga salita dahil marahil sa ating pagbabasa ng kanyang mga salita, nandoon ang katugunan sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay nakikinig sa atin anuman ang ating sinasabi sa Kanya, yan ay pinapakinggan ng ating Panginoon. At kung pinagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon sa Kanyang pakikinig sa ating mga sinasabi sa Kanya, makapangyayari na tayo ay tutulungan ng ating Panginoon sa anumang ating pinagdadaanan dahil tayo, habang tayo nagsasalita sa Kanya, nandoon ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ito ay mahalaga, kapatid. Sa pag-usap sa ating Panginoon, hindi lamang dapat na sinasabi mo lamang ito dahil iniisip mo na ito yung dapat mong gawin. Dapat kalakip ng bawat salita na sasabihin mo sa ating Panginoon, nandun ang pananampalataya na meron ka sa iyong sarili. Sapagkat kung walang pananampalataya sa bawat salita na iyong sasabihin, ito'y baliwala lamang. Sapagkat para kanino ang iyong sinasabi kung wala naman doon ang pananampalataya sa iyong mga sinasabi sa ating Panginoon? Pag sinabi mo sa ating Panginoon, Panginoon, ito yung aking mga suliranin sa buhay, kailangan ko yung tulong mo at nandun ang pananampalataya mo, natutugunin ka ng ating Panginoon, natutulungan ka ng ating Panginoon, naniniwala ako, mararanasan mo ang habag ng ating Panginoon at pagtulong niya sa iyo bilang ikaw ay tapat na nananalangin sa Kanya. Di ba? Sa ating pag-aaral, kung ikaw ay mabuting nakikinig, naunawaan mo ang iyong pinag-aaralan. Ganun din naman ang ating Panginoon. Dahil siya'y mabuting nakikinig sa atin, naunawaan niya ang ating pinagdadaanan. Ngunit sana, ikaw naman na nananalangin, marunong ka rin sanang makinig sa Kanya. Pag sinabi sa iyo ng ating Panginoon na hindi iyan makakabuti sa iyo, makinig ka. Pag sinabi ng ating Panginoon na hindi ito para sa iyo, makinig ka. Minsan kasi pagka pinagbabawalan ka, at ito ay gusto mo lamang, nagtatampo ka pa. Pero pag sinabi sa iyo ng ating Panginoon na hindi muna sa ngayon. Dahil again, sa pakikinig sa iyo ng ating Panginoon, alam niya kung ano ang pinakamabuti
na dapat mong gawin sa buhay mo. Again, our God listens to us. Number 3, our God comprehend the challenges we face. Kanina, yung sa unang punto ko, our God understand. Naunawaan tayo ng ating Panginoon. Our God comprehend yung mga challenges, no, na ating nararanasan. Ibig sabihin, alam mo yung meron kang nararanasan na alam mong kasama mo siya sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Yung una, naunawaan niya yung mga pinagdadaanan. Yung pangatlo, kasama mo na siya habang ikaw ay humaharap sa yung mga pinagdadaanan. Because God is always with us. Now, if we can only acknowledge God sa ating buhay, ano man ang yung mga pinagdadaanan na karamdaman o paghihirap o kung ano ba man na meron ka, habang you acknowledge that God is actually with you while you are facing yung mga challenges na meron ka sa iyong buhay, hindi magiging mabigat. Hindi magiging mabigat para sa atin na harapin ang mga pagsubok na ito sapagkat alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Muli, babalikan ko yung unang misyon ng ating Panginoon sa mundong ito. Tayo ay bigyan ng kaligtasan. Noong mga panahon na yun, maraming mga tao na nagdududa sa Kanya kung Siya ba talaga ang Mesaya. Maging yung mga pinili niyang alagad ay hindi niya kasama, yung ilan doon ay hindi niya kasama. Hindi siya tinulungan sa pagbubuhat ng kanyang mabigat na pasan. Siya ay nag-iisa. Nung ginawa niya ang pinakamabigat na misyon sa kanya noong mga panahon na yon, na tayo ay bigyan ng kaligtasan o pagkakataon na makasama niya sa kanyang kaharian. At ngayon na nakilala natin ang ating Panginoon na tayo naniniwala sa Kanya. Sa bawat bigat ng krus, ng pagsubok, o ating mga pinagdadaanan sa buhay, we acknowledge that God is with us. Nung panahon na ililigtas niya tayo na Kanyang mga anak, wala siyang kasama. Ngunit ngayon na tayo naman na may mga pinagdadaanan sa buhay, nandoon ang ating Panginoon para sa atin. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. At nagtagumpay siya sa kanyang misyon na tayo magkaroon ng pagkakataon na siya'y makasama. At mayayakap lamang natin ang pagkakataon na ito kung sa ating buhay ipipiliin natin na mapangalagaan ang regalo ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Paano ba natin mapangangalagaan ang regalo ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Natural. Dahil ang Diyos ay mabuti, inaasahan ng ating Panginoon na habang ikaw ay nasa mundong ito, pipiliin mo na mabuhay sa kabutihan. Isa sa mga nais gawin ng Crossing Frontiers pagka nandun na tayo sa ating church ay to reach, to help, and to teach. To reach, to help, and to teach. Itong tatlong bagay na ito ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Siya'y nagtungo sa iba't ibang mga lugar upang magturo. Siya'y nagtungo sa iba't ibang mga lugar upang tumulong sa mga nangangailangan, upang tumulong sa mga may karamdaman, at nagturo sa ibang mga lugar. Ito rin ang nais ng Crossing Frontiers Christian Ministries. Ay to reach, to help, and to teach. Nang sa ganon, nagagawa natin yung misyon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, at dahil ito'y nagagawa natin na pangangalagaan natin yung regalo ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi ito yung gagawin natin, ano yung ginagawa mo sa buhay mo sa mga oras na to? Sa bawat araw na dumadaan, sa buhay mo, sa bawat araw na ikaw ay pinagpapala ng panibagong araw ng ating Panginoon sa buhay mo, ano yung nagagawa mo for you to say na pinangangalagaan mo yung regalong kaligtasan na yan ng ating Panginoon sa atin? Pagmulat ng iyong mata, pupunta ka lang sa hapagkainan, naghahanap ka ng pagkain, na hindi ka man lang nakapagpasalamat sa ating Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob sa iyo. Lalabas ka ng bahay, gagawin mo kung ano yung gusto mo, kung ano man ang ginagawa mo,
Maglalakwatsa ka, o kung ano man ang gagawin mo sa buhay, ginagawa mo lamang. Hindi mo man lang maalala na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Hindi mo man lang maalala na basahin ang kanyang mga salita. Wala kang ginagawa upang mapangalagaan yung regalo ng kaligtasan. Ngunit ang ginagawa mo ay yung mga bagay lang na makapagpapasaya sa iyo sa mundong ito. Paano mo ngayon sasabihin sa ating Panginoon o sa harap ng ating Panginoon na pinangalagaan mo ang regalo ng kaligtasan kung sa buhay mo ay wala kang nagagawang kabutihan sa kapwa mo, kung sa buhay mo mas pinipili mong sundin kung ano yung layaw ng sarili, kung sa buhay mo mas pinipili mo na gumawa ng hindi mabuti sa iyong kapwa, kung sa buhay mo hindi mo man lang naaalala ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Habang tayo ay nagpapahayag ng ating pananampalataya at alam natin na tayo may ginagawa upang mga pangalagaan natin ang regalo ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, kung tayo man ay darating sa pagkakataon na tayo sinusubok, alam natin na kasama din natin ang ating Panginoon sa anumang pagsubok natin sa buhay. So kung tatanungin mo, kapatid, naunawaan ka ba ng ating Panginoon? Jesus does. He understands us. He listens to us. And He comprehend yung mga challenges na meron tayo sa ating mga buhay. Sana dumating din tayo, mga kapatid, sa pagkakataon ng ating buhay na sa bawat araw, meron tayong ginagawa para sa Kanya. Dahil sa buong araw, yung araw na yon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, yun ay galing sa Kanya. Sana, kumbaga sa pizza, magkaroon man lang sana ng slices doon ng ating Panginoon sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Na hindi mo man lang sana makonsume yung buong pizza na yon, na kainin mo lang siya ng kainin. At hindi mo man lang naalala kung sino ang nagbigay sa iyo noon. Sa buong araw na meron ka, it's 24 hours. Ilang oras, minuto o segundo na masasabi mo na yon ay binigay mo sa Kanya. Kapatid, mahal ka ng ating Panginoon. Naunawaan niya ang ating kahinaan, kasama pa rin natin siya sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Ngunit sana wag nating kalilimutan na i-acknowledge ang Diyos sa bawat araw na tayo Kanyang pinagkakalooban ng buhay na meron tayo ngayon. Dahil matulin na dumadaan ang bawat oras. Kung mapapansin nyo, linggo na ngayon, bukas, Lunes, maya-maya, Biyernes na ulit. Tapos Sabado, matulin na dumadaan ng bawat araw. Mas matulin ang pagdaan ng bawat araw sa mga panahon na ito kaysa sa mga nagdaang mga taon. At habang dumadaan ang maraming araw na ito, alam din natin na umiikli na lamang ang ating pagkakataon na magawa yung pinakamabuti para sa atin. Huwag mo na sanang isipin na mas piliin pang gumawa ng masama dahil konti na lang nalalabi sa iyong buhay. Mas piliin mo pa rin na gumawa ng higit na tama sa iyong buhay dahil sa patuloy at matuloy na pagdaan ng mga araw. At sa paggawa nito, kung kauman ay madapa, Jesus understands us. Kung sa mga pagkakataon na habang ginagawa mo yan, maranasan mo pa rin ang pagsubok sa iyong buhay, God is with us. O God is with you. Sapagkat ganyang kabuti ang ating Panginoon para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy namin nararanasan at nararamdaman ang iyong pag-ibig sa amin sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi ka nandyan upang umunawa sa amin, lagi ka nandyan upang tumulong sa amin, lagi nandyan upang magpala sa amin, at lagi ka nandyan upang kami ay akayin, Panginoon, sa daan na iyong ipinaghanda sa amin. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, na iyong mga anak. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong inilalapit at dinadalangin sa iyo, O Diyos, ang aming pamilya. Ang aming mga anak na sila John Eisen, Isi Umiyak at Michael Owen. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpalakas at magbigay ng mabuting kalusugan, ganoon din kagalingan, Panginoon, sa anumang karamdaman na meron sila. Patuloy mong bigyan sila, Panginoon, ng mabuting kinabukasan na yung ipinaghanda sa kanila. Salamat din, O Diyos, sa buhay ng aking asawa, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanya, sa iyong patuloy na paggabay sa kanya, sa kanyang kalakasan at mabuting kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ko rin inilalapit at dinadalangin sa iyo, aming Diyos, ang kalusugan ng iyong lingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala na aming nararanasan at tinatanggap sa bawat araw. Maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat, O Diyos, sa aming mga magulang. Salamat, Panginoon, sa kanilang kalakasan, kagalingan, at pagpapalawig ng buhay nila tatay at nila nanay, nila mamsi at nila papsi. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na operasyon ni Mamsi, Panginoon. At siya ngayon ay nagpapalakas at nagpapagaling pa. Kayo nga po, Panginoon, magbalik ng kanyang lakas at patuloy na mag-ingat sa kanya, Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid na sila Leia, Inday, Lloyd, Jores at Dayan, kanilang mga anak at buong pamilya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na gumabay sa kanila at patuloy na tumingin, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, kasama na ang lahat ng aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, aming Panginoon. Sa umagang ito, dinadalangin ko rin po, O Diyos, ang lahat ng aming mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ingat at pagpapala kila Ate Dorothy Pelayo, sa kanyang sanggol na nasa kanyang sinapupunan, sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ingat at pagpapala sa kanila. Kila Kuya Steve Piosca, sa kanyang buong pamilya, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga pangangailangan. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanilang, Panginoon. Kila Ate Eileen de la Cruz, kay Sanji, at sa kanyang buong pamilya, patuloy niyo po silang ingatan at pagpalain, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila at patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ang aking panalangin para kay Ate Sai Agdepa, Panginoon. Ganyan din sa kanyang mga anak na sila Oli, Isabel, Panginoon, at sa kanyang asawa na nasa India. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Kayo ang magbigay ng mabuting kalusugan at patuloy na ingatan sila, Panginoon, sa bawat araw. Kagalingan din ang aking panalangin para kay Isabel, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, sila Ate Christy Atiliano, ang kanyang buong pamilya at ang kanilang mga pangangailangan, ganoon din ang kanilang mabuting kalusugan. Kila Ate Angelica Argao, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa iyong patuloy na pag-ingat at paggabay sa kanila. So umaga ito, Panginoon, inilapit ko rin po, O Diyos, sila Kuya Jeffrey Sumalabig, at ang kanyang asawa si Ate Judy, at ang kanyang mga anak. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila habang sila ay naroon sa Konkan, Thailand. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, ganoon din sa iba pang mga Filipino missionaries na nandoon sa pamilya nila Ate Miriam at Kuya Bayani. Patuloy niyo po sila ingatan at pagpalain namin, Panginoon. Ganoon din, O Diyos, ipinapanalangin ko rin po at nilalapit sa inyo ang CTTM camp na mangyayari, Panginoon, sa October 13 and 15, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa lahat ng pupunta sa Korat. Ganoon din, Panginoon, ipadala niyo sa kanila ang banal na Espiritu, Panginoon, upang na mag-guide sa kanila, Panginoon, sa gawain na ito kasama sila Kuya Jeffrey at Ate Julie, Panginoon. Idadalangin ko rin po, Panginoon, sa iyo sa umagang ito si Kuya Severino Manlapig at ang kanyang buong pamilya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, ganoon din sa kanyang mga mahal sa buhay. Bigyan din siya, O Diyos, ng mabuting kalusugan at patuloy na dinggin ang kanyang mga panalangin sa iyo, aming Panginoon. Ipinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Ate Dory Stanislao, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kagalingan, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa kanya, ganyan din sa kanyang asawa at mga anak, at kanyang mga apo na sila Luke at Kayla. Ingatan niyo rin po, Panginoon, sila Kuya Ariel Harapa at Nanay Yoli Harapa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa kanilang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na kanilang tinatanggap sa bawat araw. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at pag-aaruga sa kanila, Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa iyong patuloy na paggabay at pag-iingat, Panginoon, kay Pastor Ernesto Mercado, sa kanyang buong pamilya, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa, O Diyos, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, ganoon din magbigay ng mabuting kalusugan. Dinadalain ko rin po nilalapit sa iyo, Panginoon, si Kuya Gino Hombroveno. Ingatan niyo po siya at ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Kayo din po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, aming Panginoon. Dinadalain ko rin po nilalapit sa iyo, O Diyos, si Ate Iza Valderrama, ganoon din ang kanyang buong pamilya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang tatay na nasa ibang bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa kanila, aming Panginoon. Kagalingan din at kalakasan, Panginoon, ang aming panalangin para kila Ate Nympha Pijans, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa kanya. Hindi, Panginoon, nilalapit at pinapanalangin ko rin, O Diyos, si Ate Jinky Laderas Martinez. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang pagsama sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanilang, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, nilalapit at pinapanalangin ko rin po, O Diyos, ang panibagong taon na yung pinagkaloob kay Anessa at CG. Kayo po ang patuloy na magpala at mag-ingat sa kanila, Panginoon, at patuloy na gumabay sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat din, O Diyos, sa inyong patuloy na pag-ingat kay Ate Gara Rojas. Maraming salamat sa panibagong taon na yung nabuhay na yung pinagkaloob sa kanya. Patuloy po siyang ingatan, ganoon din ang kanyang buong pamilya at ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong patuloy na paggabay at pag-ingat sa kanila. Kay Jace Hombre, maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanila. Ganoon din sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala at gumabay sa kanyang mga mahal sa buhay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Ate Nirma Pujans. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang pagsama sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa kanila, Panginoon. Kasama ng aming mga panalangin na iba pa namin mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Sila Nanay Lydia Godoy. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanyang mga mahal sa buhay. Kila Ate Alma Gutierrez at ang kanyang buong pamilya. Kila Ate Luisa Mendoza at sa kanyang mga mahal sa buhay. Yun din, Panginoon, kila Nanay Marcelina Milan. Kayo din po patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Kila Ate Irene. Kayo nga po, Panginoon, patuloy na gumabay sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Kung meron man kaming hindi nasambit na mga panalangin, Ikaw ang aming Panginoon na patuloy na nakakaunawa, nakakakita ng pinakamabuti para sa amin lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan dahil tunay kang dakila sa aming mga buhay. Higit sa kahit ano pa mang mga pagpapala na aming kakailanganin, bigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng mabuting kalusugan at kagalingan sa anumang karamdaman na meron po kami, aming Panginoon. Muli, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Patuloy mo kaming tignan, patuloy mo kaming ingatan, at patuloy mo kaming gabayan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Amen. Sa bawat di-hatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y nasa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sa bawat di-hatid, tagumpay
Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa araw na ito. Kay Kuya Gino Humburbeno, maraming salamat sa aking kaibigan, sa aking kaklasmate, Pastor Ernesto Mercado. Maraming salamat, Brad. Looking forward na sana makasama ka namin. And I am having this kind of vision of CFCM Pampanga nang dahil sa iyo, bro. You are welcome to join us. Maraming salamat in regards sa iyong buong pamilya. Maraming salamat din kila Ate Dory Sanislao. Thank you po muli for sharing our live stream for today. Maraming salamat din and welcome kay Jace Hombre, bro. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ganun din. Belated happy birthday kay Ate Gara Rojas. Maraming salamat po muli for joining us. Welcome and thank you for joining us, Ate Jinky Laderas Martinez. Welcome po sa Crossing Frontiers Christian Ministry. Kay Ate Nirma Quijans. Hindi ko alam, same ba yung Nirma at Nympha? But again, welcome po at maraming salamat. Kay Ate Iza Valderrama, maraming salamat. Ate Iza, ingat ka palagi. And God bless po. Ganun din, kay Ate Aileen de la Cruz, maraming salamat po for joining us. Kay Kuya Severino Manlapig, maraming salamat po for joining us. Muli kay Kuya Jeffrey Sumalabi, maraming salamat po. And God bless sa iyong youth camp dyan sa Korat, Thailand. Maraming salamat muli. At sa lahat pa ng ating mga nakasama na hindi ko po makita sa comment section, para ma-acknowledge po kayo at maipag-pray po kayo, every time po nakasama namin kayo dito sa live sa Facebook, please try to comment para po makita po namin sila. Ayun, magkapatid pala, si Ate Nirma at Ate Nympha. Maraming salamat, Ate, for inviting them. You can also invite them sa ating GC para kung may mga prayer requests ay maaari natin sila mapanalangin. Maraming salamat po for joining us. Hopefully, sa mga susunod na araw, makita niyo na po yung ating physical church sa San Jose, Bulacan. Hanggang sa susunod na muli, ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. Lagi niyo pong tatandaan, naunawaan ng Diyos ang ating kahinaan. At habang tayo ay meron pang pagkakataon upang magpalakas, gawin natin ito sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. God bless us all at enjoy pa natin ang araw na ito. Sa Diyos po ang papuri. Paalam po muna sa ngayon hanggang sa susunod na linggo po muli. Bye-bye! Sa'yo lang ang puso ko. Thank you everyone. Sa Pastor Owen, maraming salamat sa ating Facebook page 360. And malapit na malobot yung camera, but anyways, maraming salamat sa mga nag-view sa facebook.com/Pastor Owen. Maraming salamat po sa mga nag-like ng CFCM official page. Maraming salamat po. You may also visit this live stream po sa ating official website www.cfcm.church. Paalam po muna sa ngayon. Maraming salamat po muli. O Diyos, tapat ka ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y naan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila